Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ako po muli si Pinky Singian po at naghahatid po sa inyo at mag-share po ng salita ng Lord for this morning watch. Una po, magandang umaga po sa ating Panginoon at sa bawat isa po na nandito sa online morning watch po natin. Bago po sa pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ako sa iyo dumudulog at dumadalangin sa panahong ito. Dalangin nga po namin, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, na samahan niyo po kami sa online morning watch na ito. Magsalita ka nga po sa amin at malaya po makagalaw ang banal na Espiritu sa mga salita mo, Panginoon, na inilaan para sa umagang ito. Take thine fullest control and let your very will be done, O God. Samahan niyo po kami, Panginoon, at nawa po ay maging kaluguran kami sa iyo, sa iyong paningin, sa iyong Panginoon kalooban as we do these things, O God. Panginoon, samahan niyo po ako muli at nawa po ang mga salita mo lamang na naisin ang ma-speak out ko po, Panginoon. Muli, gabayan niyo po ako, Lord, ang iyong banal na Espiritu at malaya po siyang makagalaw. Malaya ka pong makagalaw, Panginoong Holy Spirit, sa pananambahang ito ng online. Salamat po. And this all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay patungkol po doon sa relationship natin. Sabi nga po dito, ano daw ba yung relationship? Relationship is the state of being connected or related. Association by blood or marriage. At pangatlong ibig sabihin, sabi po ni dictionary, the mutual dealings, connections, or feelings. Meron po akong 3 verses na nais na ibahagi sa inyo. Una po, ito, yung sabi nga po dun sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kumbaga, lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Nagkaroon ng disconnection because of the sin and because we fall short of the glory of God. Yan. Pero, ano po yung sabi dito sa pangalawang verse po na nais ko din po i-share sa inyo, yung John 3:16, na yun po yung sinasabi, alam naman po nating lahat yun, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po. Na sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos, siya na din po yung gumawa ng paraan para tayo ay makakonect sa Panginoon. Yun po, yung pangatlo pong verse na nais ko, sabi nga po dito sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang magkokonekta po sa atin mula sa pagkakahiwalay natin sa Diyos, ang magtutulay at magkokonekta sa atin sa ating Diyos Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya yun po, sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng connection o magiging connected tayo sa Amang Diyos. Sa pagpapatuloy po, nais ko pong i-share sa inyo yung pong how to develop a personal relationship with God. Having Christ in our heart and as our personal Lord and Savior, we are connected sa Panginoong Diyos Ama. Ngayon po. Okay. Sabi nga po, it's not enough to simply know about God. He wants a relationship with you and me.
Noon pong nakaraang linggo, tinanong ko po yung team, sabi ko po, at the scale of 1 to 10, nasaan yung number ng relasyon nyo sa Panginoon? Kasi po tayo na mga tumanggap na sa Panginoong Jesus bilang Lord and personal Savior, it's no longer a religion, doing things, doing that, kundi yun na po yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. In life, sometimes we have to go through a hard season to begin working on our personal relationship with God. Sabi nga po, hindi naman po pinangako ng Panginoon na kapag tayo ay tumanggap na sa Kanya bilang Panginoon, personal tagapagligtas, all things are possible, pero not all things are yung bang smooth sailing. Nandiyan po talaga yung we will going through pain, tests, trials that will lead us to grow. Kasi pagka po ang isang Kristiyano ay dumadanas ng kasakitan, ng mga pagsubok, ng mga trials, diyan po yung lalalim tayo sa Panginoon kasi wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Panginoon. Kaya kaya yun daw po yung sa mga pain, test, and trials, nadidevelop din po yung relationship natin kay God. Kasi natuto tayo yung dependence natin sa Kanya. Natotoo naman po, wala naman tayong ibang aasahan at wala namang pag-asa sa mundong ito, kundi yung ating personal na kaugnayan o relationship sa ating Panginoon. A personal relationship with God is just like a relationship with anyone else in our life. It is fellowship, love, trust between you and Him. Yun daw po palang personal na relasyon sa Panginoon. Katulad din po nung relasyon natin sa kapwa natin na merong yung pakikipag-ugnay, yung connection, yung pagmamahal, yung pagtitiwala sa isa't isa. Think of a relationship with the closest and most trusted person in your life. Your spouse, a close friend, or a parent may come to mind. A personal relationship with God is like that, only better po. Mas mainam po yung relasyon, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. It involves yung true joy, fellowship, and love. God is committed to us, and we in return are committed to God. The Westminster Shorter Catechism says, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang pagkalikha po pala sa atin ng ating Panginoon is yung for the purpose of glorifying Him and enjoying Him forever. Totoo naman po na sabi ko nga, walang pinaka-safest place dito sa mundo kundi yung nasa kamay ka ng Panginoon, na tayo daw po pala ay nilikha para i-glorify ang ating Panginoon. Yan. Sa pagpapatuloy po, in other words, the goal and primary purpose of our lives is to have a relationship with God. Yun po pala yung primary and ultimate purpose ng ating pagkasilang at existence dito sa mundo, yung magkaroon tayo ng personal na relationship with God. Ano po ba yung ibig sabihin nung malaman natin ang Diyos, makilala natin ang Diyos? To know God is to become more than acquaintance. It involves knowing the heart, His character, knowing His heart, knowing His character, and knowing His love. Yun po, tatlong bagay. Yung parang to know God is
to involve yung pagkakilala mo sa Kanya buong puso, yung pagkakilala mo sa Kanyang katangian, at pagkakilala mo sa Kanya sa Kanyang pagmamahal. Knowing Him means that you are able to recognize the voice and feel His presence. Alam niyo po, kapag tumanggap na tayo sa Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas, magkakaroon po tayo ng link, yung connection dun sa Amang Diyos. Yung bang nandoon po yung malalaman at maririnig natin yung palaging binabanggit ni Bishop, yung tinig na walang tinig. Yung ibang mahina siya, pero ramdam mo kasi nga meron kang connection at meron kang relasyon, personal na relation sa Panginoon. Yun po yun. When we know God, He doesn't feel distant or far away. Even when things get difficult in life, it means trusting the plan of God because He has proven to be trustworthy. Kapag po pala konektado tayo sa Panginoon, alam niyo po, yung bang kahit dumadaan tayo dun sa difficult things in our life, yung maaalala natin yung pagtitiwala sa Kanya na lahat ng bagay dito ay temporary lang. Ang mga bagay at difficulty, circumstances na nangyayari sa ating buhay ay pansamantala lang. Kaya yun po yun yung benefits, yun yung isa sa benefit ng merong kang personal na relasyon sa Panginoon, na during the time of difficulties, meron kang pag-asa na merong tutulong at malalagpasan mo yung mga pangyayari at circumstances sa buhay na mahirap. Yun po. So, how can you begin to develop a deeper relationship with God? Isa lang po ang muna, 7 po ito, kung paano po tayo madidevelop yung deeper, closer relationship with God. Pero isa lang muna po ang maibibigay ko sa inyo, at to be continued na po yun sa mga succeeding na pag-share ko po. Una po, spend time with Him through prayer and by reading His Word. Prayer is a link that connects us with God. Sabi nga po ni A.B. Simpson, pray and read His Word consistently. Yan. Sabi niya, pray and read His Word consistently. Prayer is an important way to grow our relationship with God. Totoo po yun. Kasi pag po yung bang prayer is the backbone of our pagiging Christian. Kaya kung wala kang prayer, ibig sabihin hindi ka nakakonekta sa Panginoon. Kasi yung pag-connect po sa Panginoon ng isang Kristiyano ay yung sa pamamagitan po ng pananalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Sinasabi po dito, take time to read Scripture and learn about God's will. Pray and begin to experience His love. Prayer, our intentional communication with God, is necessary and meaningful in order to grow. Yung katulad po ng ating quiet time, praying and studying the Bible may not always exciting, but it's so worth it. Kaya po, yun, talk to God everywhere through prayer and through reading His Word. Isa po sa magpapalago sa atin bilang isang Kristiyano, yun po yung mag-spend time tayo with Him through prayer and through reading His Word. Yun po, una lang po iyon, at yung 6 pa pong natitira, kung paano tayo
madidevelop yung deeper relationship natin with God sa mga susunod po na panahon at share ko po muli sa inyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon mo po, Panginoon, na makipagrelasyon sa amin, Panginoon. Yung pribilehiyo, yung opportunity na magkaroon kami ng personal na relasyon sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Help us, O Lord, to desire always to commune with you. Help us, O Lord, na patuloy na kaming magpatuloy consistently, Panginoon, sa temporal life namin here on earth with a devoted life in prayer, being watchful and grateful po, Panginoon. Lord, maraming salamat po at nawa po sa mga na-share ko po ngayon, maging sink in po ito sa aming mind at magamit po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat sa umagang ito na iyong ipinagkaloob, yung pagpapala na nagmumula sa iyo, be abounded in each of us, O Lord, as we continue in going a deeper relationship with you, O God. Lord, ito lamang po at maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.